Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, another episode na naman ng mga cooking show na isi-share ko sa inyo. Mga simpleng lutuin na ginagawa ko sa bahay. So para malaman nyo kung ano yung mga niluluto ko, tapusin nyo ang video. Pwede nyo ring i-like at i-share. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. So ano pang hinihintay ninyo? Tara, samahan nyo na ako magluto. So unang lulutuin natin dito ay ang sinabawan na munggo. So ayan, tapos na natin ginisa yung mga spices. Sunod kong nilagay ay yung sahog niya na diles. So sa sahog, depende na yan sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. Pwede naman pork or kahit ano, pinirito. Kahit ano, basta may sahog, masarap siya. So next is, nilagay ko na yung munggo na pinakuluan ko na. So nilagyan ko ng tubig para sa sabaw. Kapag kumulo na yung tubig, ilalagay na natin ang vegetables. So yung vegetables na ginamit ko dyan ay malunggay at alugbati. Ayan kasi sa tingin ko yung perfect na gulay na pang sahog talaga sa munggo. So lagyan na natin ng seasoning at imekos-mekos na natin yan. Hintayin hanggang sa maluto ang mga dahon ng gulay. So sa mga gustong maglagay ng gata, mas masarap din siya kung lagyan ninyo ng gata. Pero yung cravings ko is yung simple lang talaga na sabaw ng munggo. Ayan, nilagyan na natin ng seasoning. Yung ginamit ko ay black pepper at magic sarap. So yan lang talaga yung mga seasoning na ginagamit ko, wala nang iba. So ayan, imekos-mekos na natin ng mabuti para ma-mix yung seasoning at saka yung flavor ng mga sahog natin. Nag-garnish na rin ako ng spring onions para pang pagdagdag ng lasa. Ayan, hinalo-halo natin ng mabuti para ma-mix talaga yung ingredients natin. So ayan, luto na yung sinabawang munggo. So ayan, next na lulutuin natin ang chicken curry. Ayan, ginisa ko na yung mga spices. Next is nilalagay ko na yung chicken. So kailangan natin lutuin muna ang chicken bago natin ilagay yung ibang mga ingredients. Halo-haluin para ma-mix yung yung mga seasoning at saka yung mga spices sa chicken habang pinapakulo at habang niluluto mo yung chicken. So pagkaluto ng chicken, pwede mo nang ilagay yung mga gulay. So yung ginamit ko dyan ay yung carrots at saka patatas. So ihalo ng mabuti para ma-mix yung mga ingredients lahat. Hintayin maluto yung mga gulay bago ilagay ang gata. So yung gata na ginamit ko ay Coco Mama. So since yan naman yung mga available o yan lang yung available na pwede natin gamitin agad. So Coco Mama yung ginamit ko. Mas masarap kung pure gata ang gamitin or pwede din naman iba. Ayan, pagkatapos yung ilagay yung gata, i-mix mo na ng mabuti para ma-mix yung ingredients. Hintayin maluto yung mga gulay at saka yung chicken. I-leave muna siya ng ilang minutes at ilagay na natin yung curry powder. Sa pagkalagay ng curry powder, make sure na haluin mo yan ng maayos kasi nga powder siya. Dapat matunaw siya at ma-mix ng maayos. So ayan, pagkaraan ng ilang minutes, luto na yan siya at ihintayin mo na muna na kumulo ng konti. So ayan, luto ng ating chicken curry na napakasarap. So next nating lulutuin ay bihon gisado. So ayan, tapos na natin ginisa yung mga spices at yung sahog niya na pork at chicken. So dalawa yung sahog natin dyan para mas masarap, charot. So yung bihon, inano ko na siya sa tubig, binabad ko siya sa tubig para malambot na siya pag niluto mo. At ito na din yung sikreto ko para matansya kung ilang tubig ang ilalagay. Kasi na-try ko na hindi lagay sa or ibabad sa tubig yung bihon tapos nilagyan ko ng sabaw yung kawali at hindi ko natansya yung dami ng tubig at ayun, medyo basa yung bihon natin. So pangit siya, basta basa yung bihon. So dapat sakto lang yung yung tubig. So pagkatapos na ma-mix ang bihon, ilagay na natin ang cabbage at saka carrots para sabay din natin siyang ma-mix sa bihon at sa mga sahog. So ayan, luto na ang bihon gisado na very special dahil maraming sahog.
So punta naman tayo sa next recipe na lulutuin ko. So ang lulutuin ko pala ay iskabetching tuyo. So syempre ang unang gagawin natin ay i-fried muna ang tuyo or buwad pinikas. So yan yung ginamit ko para mas masarap. Yan, lutuin lang sa katamtamang init para hindi naman overcook yung natin tuyo. So special ang tuyo na ginamit natin kasi nga select talaga yan na mga tuyo yung binili ko. So ayan, hinangon na natin at luto na ang lahat nating mga tuyo. So ready na yung mga spices na gagamitin natin para sa paggisa natin right after maluto ang mga tuyo. So same pan at saka mantika, yan din yung gagamitin natin sa paggisa. So ayan, nilagay ko na ang bawang, ang sili at sibuyas. At syempre yung kamatis ilagay na natin. Mas masarap pag maraming kamatis ang ilagay. Ayan, haluin natin ng maayos para ma-mix yung mga spices natin. Mas maraming spices, mas masarap. So make sure na maluto ng maayos yung kamatis, yung medyo masos na siya bago ilagay ang mga tuyo. So sa seasoning, ang ginamit ko ay konting sugar, black pepper, at saka konting magic sarap. So yan yung mga seasoning na ginamit natin. So wag na natin siyang gamitan ng asin kasi nga yung tuyo medyo naman siya, medyo maalat. Pero yung tuyo na nabili ko ay hindi siya maalat. So masarap siya kasi fresh na siya na tuyo talaga. Ayan, pag naluto na yung mga ingredients or yung mga spices, lalong-lalo na yung tomato, yan na yung time na ilalagay mo ang tuyo. So, mekos-mekos mo na yan ng maigi para ma-mix yung mga ingredients lahat-lahat. Yan ang sekreto kung paano magluto ng napakasarap na iskabetching tuyo. So, ayan, luto na yung iskabetching tuyo natin and ready to serve, ready to eat na. Punta naman tayo sa next recipe natin. So ang lulutuin ko pala ay adobong batikon or gizzard ng manok kasi nga walang atayan lang yung available. So yan lang din yung i-adobo natin. Masarap naman yan. Lalong-lalo na pag naluto ng maayos. So ayan, pagkatapos nating igisa yung mga spices, so yung ginamit ko ay garlic at saka sibuyas. And then ilagay na natin yung gizzard at lagyan natin ng seasoning na black pepper, magic sarap at chicken cubes. Ayan, so tapos na natin siyang i-mix, takpan natin ng ilang minuto, hintayin natin na maluto ang gizzard. Hintayin natin na medyo kumonti yung sabaw niya at saka ayan mag-turn into brown. So yan yung luto na. So ganyan lang kasimple ang paggawa ng adobong gizzard. So ayan, tapos na natin niluto yung adobong gizzard. Punta naman tayo dito sa next recipe natin, which is ang tortang talong. Ayan, yung mga talong pala is binigay lang sa akin yan. So sayang naman, kaya lutuin na natin. At mas masarap na luto dito ay ang tortang talong kasi napakasimple lang niyang lutuin at less ingredients lang ang magagamit. So ayan, i-make sure na naluto na yung talong bago siya i-prito para medyo crispy ang kinalabasan niya. So sa mga ingredients na ginamit ko, lang yan siya, spring onion at saka garlic at saka onions na rin. Lagyan din natin ng scramble na egg at tinimplahan ng black pepper at magic sarap. Napakadali lang lutuin, perfect siya pang ulam sa breakfast. So ayan, luto na yung tortang talong natin. So
So tapos na tayo magluto ng tortang talong. Punta naman tayo sa next recipe natin, which is ang sinabawan na tahong. Masarap talaga yung sabaw ng tahong, lalo na pag medyo maulan-ulan. So ayan, ginisa na natin yung mga spices. So yung ginamit ko ay ginger, siling haba, garlic at saka sibuyas. So pagkatapos magisa ng mga spices, ilagay na yung tahong. Haluin ng maayos para ma-mix yung mga ingredients lahat. So sa seasoning naman, yung ginamit ko ay black pepper, magic sarap as usual. Yan lang talaga yung mga ginagamit ko na seasoning. So pagkatapos ma-mix ng maayos ang lahat ng ingredients, i-leave for a few minutes at luto na ang ating sinabawang tahong. Napakasarap. So ayan, tapos na tayo magluto ng sinabawang tahong. Punta naman tayo sa next recipe natin. So yung lulutuin ko pala dyan ay breakfast na ulam. So yung niluto ko ay scrambled egg at saka piniritong tuyo. Napakasimpleng ulam, madali lang siyang lutuin at napakamura pa. So less gastos pag breakfast kasi yan yung ingredients or yan yung ulam na lulutuin natin. So ito naman kasi yung mga pang breakfast na ulam na mas madali lang siyang lutuin, kaya ayan na din yung niluto ko.